granules. Humahapdi parang may kumukulo sa tiyan? Hyperacidity na yan. Bago pa maging ulcer, mag-Kremil S with 2 times acid neutralizing capacity. Tanggal ang hapdi at kulo ng tiyan. Pagdating sa hyperacidity, Kremil S agad. At para sa latest news, impormasyon at kaalaman sa umaga, tutok lang sa unang hirit. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Isa po sa pinakamalaking balitang pumutok bago mag-weekend, labang sasampa ng kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. At matapos lamang ang ilang oras na ihain na ng Pasay RTC ang arrest warrant sa dating Pangulo. Pero ano nga ba ang proseso ng pag-aresto sa isang akusado? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Connie, at isang magandang umaga at napaka-exciting na araw at linggo for all of us. Parang telenovelang inaabangan natin yung mga susunod na kabanata dito. No? Pwede bang maikse, di ba? Mini-series lang dapat Dapat talaga. ganyan. Oo. Pero ang parati natin kasing napag-uusapan since last week, yung batayan nung pagkakaroon ng arrest warrant laban, particularly sa isang Pangulo, dating Pangulo. Kailan ba dapat talaga na-i-issue to? Kasi pwede naman palang madaliin. Akala natin ang tagal, di ba? Special ang circumstances. Ayan, diba? okay. Well, first of all, hindi naman lahat ng arrest ay by virtue of a warrant. Okay. Meron din tayong tinatawag na warrantless arrest, pero ito ay maaari sa tatlong general na pagkakataon lamang. Isa kung tinatawag nating in flagrante delicto, ibig sabihin yung isang krimen ay nagaganap sa harap ng isang peace officer, Okay. maaari niyang arestohin ng walang warrant. Kasi nakita naman niya, di ba? Correct, oo. Di mo na kailangan magpunta sa judge para tanungin, pwede bang arestohin? Pwede, kasi nakita niya mismo. Yung pangalawa ay tinatawag nating hot pursuit at narinig natin yung mga katagang yan sa isa pang miniseries, the Revilla miniseries, yung hot pursuit. Ibig sabihin, meron siyang balita na yun ang gumawa ng krimen. Yes. Di ba? Tapos biglang dumaan sa harap niya, pwede niyang hulihin yon. Pwede rin. Pangatlo, syempre, yung escaped convict, maaari mong hulihin kaagad at ibalik sa kulungan without a warrant. Otherwise, generally, kailangan nga ng isang warrant of arrest tulad nga sa kaso ni GMA, kung hindi ito isang kaso ng warrantless arrest, at ang judge lamang ang Ayun. maaaring mag-issue nito. Usually, kailangan meron nang na-file na isang complaint or information, nararaffle ito at na-assign sa isang judge yung kaso. Yung judge na yon, personal niya dapat susuriin pa muli ang ebidensyang naka-file dun sa kaso, titingnan niya kung meron tinatawag na probable cause para ituloy ang kaso at kung dapat nga siyang mag-issue ng warrant of arrest. Okay. Under the rules on criminal procedure, actually the judge within 10 days should do this. Okay. Kung hindi siya kumbinsido, maaari niyang i-dismiss ang kaso, di ba? Humingi Ng ng ebidensya. additional evidence, di ba? Kung kumbinsido naman siya, tuloy ang kaso, mag-i-issue ng warrant of arrest. Sabi nga lang nga ng mga abogado ni GMA, napakabilis naman daw na magbasa ng judge na to. Kasi ang sabi nila, mga 3 oras lang daw na binasa niya at na-determine na niya na may probable cause. Kaya daw questionin daw nga nila ito among many others. At questionin din nila kasi kung may jurisdiction nga ang RTC over the case, although sa ilalim po ng Omnibus Election Code, sa alam ko, yung Regional Trial Court ang may original at exclusive jurisdiction sa mga kasong tulad nito. Ayun. Kasi sinasabi nila, dapat sa Sandigan Bayan kasi siya That's isang right. Mas mataas miyembro siya. ng House. Oo, oo. Pero I think specifically yung batas says sa RTC ang jurisdiction. Pero, questionin daw nila to. Okay. Yung nabanggit ko kanina, napakabilis na mga pangyayari. No? Napakabilis. Pwede pala talaga mag-issue ng ganun-ganun lang ng warrant of arrest. So, tama bang sabihin na merong kahina-hinalang nangyari dun sa pagiging mabilis na pag-aksyon ng judge? Ang masasabi ko lang, oo nga, medyo mabilis. Pero hindi naman natin masasabi kaagad na mali o dapat ay walang bisa o kahina-hinala. Medyo napakabilis lang kasi. But as we know, napakatagal nitong mga issue na to na na-ventilate, di ba? Matagal nang napag-uusapan, hindi natin alam. Pero hindi porkit meron siyang 10 araw halimbawa para
i-repaso yung kaso. Hindi naman ibig sabihin na kung less than 10 days, Ay, hindi niya naaral. Oo. Oo, hindi na naaral na mabuti yung Oo. kaso. Pero meron tayo, syempre, in the past, yung kay dating Pangulong Estrada, nagkaroon ng term na house arrest. Ngayon naman, hospital arrest. arrest. Paulit-ulit natin naririnig na pagka gustong ma-detain sa mas magandang kondisyon. Biglang nagkakaroon ng sama ng loob, nagpapa-ospital, at hindi Aha. na lumalabas. Totoo. So, ano ba? Ano ba yung tinatawag dating house arrest? Meron bang ganyan talaga na Wala. provision? Although, Ang bilis nakita ng natin sagot, di ba? Wala. Meron ba talagang house arrest, hospital arrest? Wala talaga sa batas natin na hayagang pinapahintulutan ng Ayan. tinatawag na house arrest or hospital arrest or special arrest for that Okay, matter. oo. In the ordinary course of things, ang nasa batas po natin, ang usual na dapat mangyari at siguro ang usual na dinadaanan ng ibang mga kriminal at akusado dyan, ayon sa ating Rules on Criminal Procedure, pag naservan po kayo ng warrant of arrest, ang duty po ng arresting officer ay dadalhin po kayo sa pinakamalapit na presinto o jail or kulungan. Right. Pero maaari din natin sabihin na kung wala namang hayagang pinagbabawal, maaaring payagan, di ba? Unless it's strictly sinasabi ng batas na bawal, pwede. di ba? Tama, oo. So in a certain sense, hindi naman to unang beses na nangyari, narinig nga natin si ERAP. And even before ERAP, there was Normy Suari. That's right. So, Oo. it's dahil nga hindi siya prohibited under the rules and usually, this is because of humanitarian reasons, di ba? And also because sabihin na natin, oo, meron talagang special consideration dahil siya ay dating Pangulo ng Okay. Pilipinas. Ganon din naman ang linya nila kay ERAP. For Although sinasabi ni humanitarian ERAP, reasons. unfair kasi ako dinala sa presinto, doon ako Nag-mugshot, nag-mugshot, oo. doon ako nag-fingerprint. So Oo. meron talagang special consideration, pero bawal ba ang hospital arrest? Hindi naman. Nangyari na yan sa dati. At pati nga yung mga convicted prisoners, pag nagkasakit, hindi kaya ng doktor sa bilibid na asikasuhin. Okay. Pati naman sila, dinadala naman talaga sa ospital. Totoo din naman yun. Pero yun nga, yung consideration kasi na Meron talaga. sinasabi, meron talaga. Okay. Yung pagka, kasi ito controversial, diba, kung masaserve o hindi. Ano ba ang ano nun talaga, ang visa talaga kapag sinabi natin na serve na sa'yo yung warrant of arrest Pag mo? na-serve na sa inyo, wala na kayong choice. Sumama na Harapin kayo. na, harapin yes. na. And of Oo. course, sisiguraduhin nyo lang, especially kung kayo yung mga relatives na talagang totoo ba silang pulis, di ba? Correct. Para dun sa ating general public, pag kayo po ay na-serve ng warrant of arrest, sumama na kayo. Pero ano ba yung sinasabi ng batas tungkol dito? Unang-una, yung tinatawag nating Miranda rights, dapat sasabihan kayo, di ba? Parang Yung mga sa sine, rights mo. you have the right to remain silent. Ayan, dire-diretso na yan. Oo, anything you say can and will be used against you. You have the right to counsel. Pwede po kayong mag-demand, meron kayong abogado. Bago Actually, pwede magsalita. kayong mag-demand na pati pare, meron kayong kasama. Pwede rin. Or a relative. Ayun. Di ba? Hindi kayo pwedeng pilitin magsalita, hindi kayo pwedeng pahirapan, hindi kayo pwedeng i-torture. Pwede kayong umupo lang doon at walang sasabihin. Kasi, di ba, yung I invoke my right to self-incrimination, hindi nyo kailangan magbigay pa ng testimonya para ipitin kayo. Pero parang overuse naman yun minsan sa mga hearing natin. I invoke the right to pag hindi ka, self-incrimination. ang tinatawag yan, pag hindi ka Mirandized, if Ah. you're not Mirandized, kahit na anong sabihin mo, inadmissible sa korte yun. Ayun. Pag hindi ka Oo. talaga nasabihan ng mga rights nasabihan, mo. kasi you have to be Okay. informed of your rights. Okay, so magandang tip yan, ano? Sana huwag naman tayo magkakaso, pero just in case, at I'm sure least alam naman, natin. Tony, hindi. Alright. Maraming salamat sa iyo, attorney. Maraming At salamat din. as always, marami na naman kaming napulot sa iyong impormasyong legal And sa ating we wish the diskusyon. Filipino people A a good happy day. week ahead and a good Totoo day, yan. di ba? Yes, at yun nga, diretso na natin to. Unang balita na ho para sa karagdagang pang mga Balita for the sa, day. sa ating Meron na ba nangyari telenovela. between last Friday and That's right. Ayan. Alamin natin yan sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pambansang kamao Manny Pacquiao, balik Pilipinas na ngayong araw. Hotel sa Pasay na tutuluyan ni Pacman, handang-handa na.